Nagsisimula ang kwento sa pagkakadena ng hukbo ng tao sa pinakamalakas na dragon sa mundo. Tinarak ng kanilang bayani ang isang espada sa kanyang puso. Ang dragon, gulat at nalilito, ay naalala na siya ay kanilang kakampi. Hindi siya lumaban, itinuturing pa rin niya silang kaibigan. Pinipili niyang huwag saktan ang mga mahihinang nilalang na ito, tahimik niyang tinanggap ang kanyang kapalaran. Habang siya ay namamatay, pinutol niya ang mga kadena, tumingala sa langit, at humiling sa mga Diyos ng walang hanggang kapayapaan. Gayunpaman, lumalabas na may ibang plano ang mga Diyos para sa kanya. Siya ay muling isinilang bilang isang sanggol na tao. Pagmulat niya ng mga mata, nakita niya ang isang lalaki at isang babae na nakatingin sa kanya. Ang babae ay ang kanyang ina, at tuwang-tuwa siyang makitang bumukas ang mga mata ng kanyang sanggol at pinangalanan itong Dolan. Sa paglipas ng panahon, lumaki si Dolan bilang isang matangkad na binata at naging isang mahusay na eskrimador. Nakatira siya sa isang maliit na nayon na tinatawag na Faron, kung saan pagsasaka ang pangunahing hanap buhay, kaya naging magsasaka si Dolan. Araw-araw, nagigising siyang kasabay ng sikat ng araw at nagtatrabaho sa bukid, na siyang tanging paraan niya para kumita. Hindi siya nagrereklamo dahil sapat naman ang pagkain at tubig niya. Ayon sa mga kaugalian ng nayon, ang pagiging 15 ay nangangahulugang ikaw ay isang nasa hustong gulang na. Si Dolan, na ngayon ay 15 taong gulang na, ay pinayagang umalis sa tahanan ng kanyang mga magulang at mamuhay ng mag-isa. Bagamat nananatili siya sa parehong nayon, sumasama siya sa kanyang nakatatandang kapatid sa kalapit na kabubatan upang mangisda. Tinanong ng kanyang kapatid si Dolan kung pupunta talaga siya sa latihan kinabukasan. Lumalabas na may mga mahiwagang bagay na nangyayari doon. Ipinaliwanag ni Dolan na kailangan nilang mag-imbestiga dahil nawala ang mga butiki na dating nakatira sa latihan noong nakaraang buwan na maaaring makagulo sa lokal na ekosistema. Ayaw ng kapatid niya na pumunta si Dolan sa ganoong kadelikadong lugar ng mag-isa, iniisip na trabaho iyon ng mga sundalo. Pero sabi ni Dolan, abala ang kapitan ng bantay sa nayon at ayaw mag-imbestiga, kaya tinutulungan niya ang mga matatanda. Nag-alok ang kanyang kapatid na sumama sa kanya, ngunit si Dolan, na ngayon ay isang 15 taong gulang na, ay ayaw maging pabigat. Nangako siyang magiging maayos siya, at sinabing susuriin lang niya ang lugar. Pagkatapos noon, nakahuli siya ng maraming isda at inilalagay ang mga ito sa isang balde. Habang pauwi, nakasalubong niya ang kanyang mga kaibigang sina Malda at Albert. Namangha sila sa dami ng isdang nahuli niya ng mag-isa. Tinanong nila kung bakit siya nangingisda sa halip na maghanda para sa investigasyon. Sinabi niya na naghanda siya nitong mga nakaraang araw at magiging maayos din ang lahat. Pagkatapos ay nagpasalamat siya sa pagtulong sa pagkumbinsi sa pinuno ng nayon na hayaan siyang humawak nito. Sumagot si Malda na siya palagi ang tumutulong sa kanila ni Albert sa kanilang pagsasanay. Tinanong ni Dolan kung aalis na sila agad at sinabi ni Malda na may meeting sila tungkol sa pagsasanay para sa mga bata. Sinabi ni Albert kay Dolan na ang investigasyon ang pinakamahalagang bagay sa ngayon. Naghiwalay sila ng landas at umuwi si Dolan kung saan niya inasinan ang isda at isinabit ito para matulog. Maya-maya pa, tinawag siya ng isang babaeng may pulang buhok na nagngangalang Airy para sa kanyang pang-araw-araw na pagsasanay sa mahika. Naglakad siya papunta sa bahay ng kanyang guro. Ang kanyang guro ay isang matandang babaeng nagngangalang Maguro. Isang napakalakas na salamangka ang kanyang ipinakita na naglulunsad ng mga energy orb na sumira sa target. Humanga rito ang matandang babae at sinabi niyang ang mahika ni Dolan sa pag-atake ay isa sa pinakamahusay na nakita niya. Pinuri niya ito dahil sa mahusay na pag-unawa sa mga pangunahing kaalaman. Nagpasalamat si Dolan at sinabing ang kanyang pag-unlad ay dahil sa kanyang pagtuturo. Pagkatapos noon, hiniling niya sa kanyang lola na turuan siya ng panggagamot at mahikang pagpapagaling na hindi niya gaanong kagalingan. Nang gabing iyon, habang pauwi siya, nakasalubong niya ang isang magandang babae na mukhang isang mayamang maharlika. Ipinakilala siya ng pinuno ng nayon bilang si Christina, isang maharlikang babae na pansamantalang mananatili sa nayon. Sinabihan siya ng pinuno na tratuhin ito ng may paggalang. Napagtanto ni Dolan na siya ay lubos na may kasanayan at nagtaka kung ano ang ginagawa niya roon, ngunit nagmadali siyang umuwi para sa hapunan. Mainit siyang sinalubong ng kanyang pamilya at ang kanyang ina ang naghanda ng hapunan. Nalaman din natin na mayroon siyang nakababatang kapatid na lalaki na nagngangalang Marco. Pagkatapos kumain, sinabi ng kanyang ama na dapat na siyang magpakasal dahil tila nalulungkot siya. Ngunit sinabi ni Dolan na nais pa niyang manatiling single. Iginagalang ng kanyang ama ang kanyang desisyon at sinabing isa na siyang ganap na nasa hustong gulang. Pagkatapos nito, binanggit ni Marco ang investigasyon sa latihan na ikinabahala ng kanilang mga magulang. Tiniyak ni Dolan sa kanila na magiging maayos ang lahat at nangakong babalik siyang ligtas. Kinabukasan, umalis siya patungong latihan at kalahati ng nayon ay nagtipon upang magpaalam.
Nag-alok ang pinuno ng nayon na sumama sa kanya, ngunit pinigilan siya ni Malda at pinaalalahanang may iba pa siyang mahahalagang gawain. Pagkatapos nito, isang babaeng nagngangalang Leticia ang nagbigay kay Dolan ng mga basbas mula sa mga Diyos. Dumating ang kanyang lola na si Maguro at sinabi niyang may masamang premonisyon siya, kaya pinayuhan niya si Dolan na mag-ingat. Nagpasalamat si Dolan sa lahat at tuluyang umalis. Matapos ang ilang oras na paglalakbay sa mga kabubatang puno ng halimaw, narating niya sa wakas ang letihan. Naging luntian ang kulay ng tubig at mabaho ang amoy nito. Sinuri niya ang maruming tubig at napagtanto niyang umalis ang mga butiki dahil naging masyadong malakas ang kapangyarihan ng elementong lupa habang humina ang elementong tubig, dahilan upang mawalan ng balanse ang lugar. Naalala niya ang pangitain ng kanyang lola at naghinala na may mas malalim pang dahilan sa pagbabagong ito. Maya-maya pa, nakarinig siya ng kaluskos at naramdaman ang presensya ng isang makapangyarihang nilalang sa malapit. Alam niyang tanging isang malakas na halimaw lamang ang makaliligtas sa ganitong kapaligiran, kaya hinawakan niya ang kanyang espada, handang lumaban. Ngunit lumitaw ang nilalang bilang isang magandang kalahating ahas at kalahating tao, na kilala bilang isang lamya. Alam ni Dolan na isa itong napakabihirang halimaw na hindi dapat naroroon sa rehiyong iyon. Bago pa man siya makakilos, isang higanteng halimaw na galing sa lupa ang sumulpot mula sa likuran niya at inatake siya. Sumigaw siya ng tulong, at tumalon si Dolan, hiniwa ang braso ng halimaw at hinila ang lamya papunta sa ligtas na lugar sa likod ng isang higanteng kabute. Sinabi niya sa kanya na ang pagpapakita ng halimaw ang dahilan kung bakit umalis ang mga butiki. Pinakilala niya ang sarili. At nalaman niyang Selina ang pangalan niya at na kaya niyang gumamit ng mahika. Iminungkahi ni Dolan na magkasama nilang lalabanan ang halimaw. Noong una ay nag-alangan siya dahil ngayon lang niya ito nakilala. Ngunit nang makita kung gaano ito kalakas, pumayag siyang tumulong. Sa panahon ng laban, ginamit ni Dolan ang kanyang espada upang harangan ang anumang atake na nakatutok kay Selina. Samantala, gumawa si Selina ng isang makapangyarihang orasyon na lumikha ng isang mahiwagang bilog kung saan lumabas ang isang higanteng ahas at itinali ang elemental na halimaw. Nagbigay ito kay Dolan ng sapat na oras para sugurin ang halimaw. Winasak ng halimaw ang ahas at inatake si Dolan, ngunit naiwasan niya ito, tumalon sa ibabaw ng demonyong putik at hiniwa ito ng malinis sa dalawa gamit ang kanyang espada na mayroong mahika ng dragon. Gumuho ang halimaw at nagkalat ang putik kay Selina. Pagkatapos ng laban, nakahanap sila ng isang maliit na kubo para magpalipas ng gabi. Tiningnan ni Dolan kung nasaktan si Selina at nagpasalamat sa tulong nito. Napansin niyang malamang giniginaw at marumi ito. Natutuwa si Selina na makakita ng taong hindi natatakot sa kanya. Para kay Dolan, na dating pinakamapanganib na dragon, ang kanyang hitsura ay hindi naman nakakatakot. Ipinaliwanag ni Selina na nasa latihan siya at naghahanap ng mapapangasawa. Kamakailan lang ay 17 na siya, ibig sabihin ay nasa hustong gulang na siya at kailangan ng makahanap ng kapareha. Ipinaliwanag din niya na ang mga lamya ay pawang babae at nangangailangan ng malalakas na asawa mula sa ibang lahi dahil hindi mabubuhay ang mga ordinaryong lalaki sa kanilang lason. Paulit-ulit siyang nagbibigay ng mga pahiwatig na gusto niya itong maging kapareha, ngunit walang kaalam-alam si Dolan. Pagkatapos ay nagluto si Dolan ng sopas gamit ang resipi ng kanyang ina at inialok ito sa kanya. Gustong-gusto niya ito at namangha siya sa lasa. Nang makita niyang pinupuri niya ang kanyang ina, tinanong niya kung mahal na mahal nito ang kanyang pamilya. Sinabi niya rito na ang kanyang pamilya ang dahilan kung bakit niya minahal ang kanyang buhay. Naalala niya kung paano siya dating isang napakalungkot na dragon, ngunit ngayon ay mayroon na siyang mga taong pinagkakatiwalaan. Kinabukasan ng umaga, naghanda na sila para umalis. Sinabi ni Dolan kay Selina na babalik na siya sa kanyang nayon at nais niyang swertehin siya sa paghahanap ng mapapangasawa at malugod siyang tinatanggap na bumisita anumang oras. Habang nagpapatuloy si Selina sa kanyang paglalakbay, nahihirapan siya dahil natatakot sa kanya ang mga tao at tumatakas. Napagtanto niya na ang ibabang bahagi ng kanyang katawan ay magiging isang problema sa paghahanap ng mapapangasawa. Samantala, pabalik sa nayon, si Dolan ay nasa bahay at nagpapraktis kung paano gumawa ng mga mahiwagang gamot kasama si Airi at ang kanyang lola na si Maguro. Ipinaliwanag ni Maguro na mas mahirap ihanda ang mga mahiwagang halaman kaysa sa mga regular dahil nagtataglay ang mga ito ng mahiwagang kapangyarihan. Sabi niya, kahit ang isang maliit na pagkakamali sa dami ng mahika ay maaaring nakamamatay. Habang sinasabi niya ito, sinira ni Dolan ang isang gamot na sumira sa lahat ng sangkap. Pinagalitan siya ni Maguro at sinabihan siyang kailangan niyang maging mas tumpak. Naiinis siya sa sarili at nalulungkot si Airi dahil gusto nitong makita siyang nakangiti. Pinapalakas ang loob nito, sinasabihan siyang mabait ito at isa siyang mabuting tao na nagmamalasakit sa mga bata at sa tingin niya ay napakaastig nito.
Napagtanto ni Maguro na may gusto sa kanya ang dalaga, ngunit masyadong makitid ang ulo ni Dolan para mapansin ito. Sinabi lang niya kay Irene na siya ang makagagawa nito. Ang pinakaangkop sa paggawa ng gamot, hindi siya. Sumang-ayon si Maguro at binigyan si Irene ng araw ng pahinga. Pagkaalis ni Irene, naisip ni Dolan sa sarili na mahina siya rito dahil isa siyang dragon at hindi kailanman nangailangan ng gamot. Sinabihan siya ni Maguro na dahan-dahan lang at walang shortcut. Pagkatapos ay patuloy niya itong tinuruan kung paano gumawa ng mga panlunas sa sakit. Pagkatapos ng klase, kumain ng tanghalian si Dolan kasama ang pamilya ni Irene. Bago kumain, tinignan niya ang estatwa ng Diyosang si Myra at inisip kung gaano katagal mula nang huli niya itong makita. Pagkatapos ng tanghalian, dali-dali siyang bumalik sa nayon para sa kanyang regular na pagsasanay. Sa daan, nadaanan niya si Christina, ngunit hindi niya ito napansin. Pagdating niya sa training ground, tinuturuan ni Albert ang mga bata kung paano gumamit ng sibat. Binigyan niya sila ng pahinga. Nang dumating si Dolan, tumakbo ang mga bata papunta sa kanya para ipakita ang mga sibat na kanilang ginawa, ipinapakita kung gaano nila siya kamahal. Bigla, naramdaman ni Dolan ang isang halimaw sa kalapit na kabubatan. Nagpasya siyang mag-imbestiga mag-isa sa gabi. Pagdating niya roon, napaisip siya kung bakit naroon ang isang halimaw na ang enerhiya ay hindi angkop sa kapaligiran. Tinukoy niya ang lokasyon ng halimaw at nalaman niyang si Selena iyon na naliligo. Kaswal niya itong binati, ngunit nataranta siya nang makita siya at aksidenteng nahulog pabalik sa isang palayok ng mainit na tubig. Mabilis siyang nasalo ni Dolan bago pa man siya maabutan ng tubig. Tinakpan ni Selena ang sarili at hiniling na itigil na niya ang panonood sa kanya, ngunit nagtanong lang siya kung bakit at sinabing lahat ng may buhay ay naakit sa kagandahan. Isang sampal ang idinulot nito sa kanya. Iniba niya ang usapan at tinanong kung anong ginagawa niya rito. Malungkot niyang ipinaliwanag na lahat ng lalaking nakilala niya sa kanyang paglalakbay ay takot sa kanya, kaya bumalik siya upang hanapin si Dolan, umaasang matutulungan siya nito o magiging kapareha niya. Naisip ni Dolan na mapalad siyang bumalik ito at sinabi sa kanya na umaasa siyang makita siyang muli. Pagkatapos ay nakaisip siya ng ideya kung paano siya titira ng mas matagal at tinanong kung gusto nitong tumira sa kanyang ngayon. Iniisip ni Selena na imposible yon dahil matatakot sa kanya ang mga tao. Ngunit ipinaliwanag ni Dolan na mayroon na silang mga demi-beast na nakatira sa kanila, tulad ng babaeng kalahating baka, kaya kalaunan ay tatanggapin din siya. Naniniwala siyang ang maamong personalidad nito ang siyang magpapakumbinsi sa kanila. Tuwang-tuwa si Selena sa ideya at malugod na sumang-ayon. Sinabi sa kanya ni Dolan na may mga benepisyo ang paninirahan kasama niya at maaari niya itong bigyan ng enerhiya anumang oras niya gusto, na parang gamot para sa mga lamya. Inilahad niya ang kamay niya at kinakabahang tinanggap ito ng babae. Ipinadala ni Dolan ang ilan sa enerhiya ng buhay niya sa kanya at nakaramdam siya ng matinding kasiyahan. Nang masiyahan siya, ipinaliwanag niya ang kanyang plano. Pagkalipas ng ilang araw, nagsimulang mag-iwan si Selena ng mga regalong masasarap na baboy ramo at isda sa labas ng nayon. Ang kapitan ng Knight na si Belon at ang kanyang mga tropa ay nalilito. Alam ng kapitan na mapanganib ang mga lamya at hindi niya maintindihan kung bakit mag-iwan ang isa ng biktima sa halip na umatake. Nagpasya siyang ipaalam ito sa mga matatanda sa nayon. Nagpulong ang mga matatanda upang talakayin ang bagay na ito. Masama raw ang lamya pero hindi nila maintindihan kung bakit ito nag-iwan ng mga regalo. Iminungkahi ni Kapitan Belon na bumuo sila ng isang grupo upang tugisin siya. Ngunit sinabi ng mga matatanda na wala silang sapat na tauhan at dapat silang humingi ng suporta mula sa kabisera. Si Dolan, na nakikinig sa labas, ay nag-aalala dahil alam niyang ang puot sa pagitan ng mga tao at mga halimaw ay nagpapahirap sa pakikipamuhay. Saka lamang nagsalita ang matandang babaeng si Maguro. Sinabihan niya ang kapitan na huwag gumawa ng padalos-dalos na desisyon at iminungkahi na maaaring hindi masama ang lamya dahil nagpapadala ito ng mga regalo. Hinikayat niya silang maghintay hanggang matapos niya ang pagbabasa ng kapalaran. Sa sandaling yon, dumating si Irene dala ang mga resulta. Matapos suriin ang mga ito, inanunsyo ni Maguro na sinasabi ng kapalaran na ang hitsura ng isang ahas ay 100% magandang palatandaan, kaya hindi nila dapat saktan ang mga lamya. Tuwang-tuwa si Dolan nang marinig ito at tumakbo papunta sa kabubatan upang ibahagi ang magandang balita kay Selena. Sinabi niya rito na walang agarang banta at handa na sila para sa huling yugto ng kanilang plano. Kinabukasan, lahat ng mahuhusay na mandirigma ng nayon ay nagtipon para sa magkasamang pagsasanay. Ikinuwento sa kanila ni Kapitan Belon ang tungkol sa lamya at sinabing kailangan nilang manatiling mapagbantay. Nakita ito ni Dolan bilang perpektong pagkakataon upang maisakatuparan ang kanyang plano.
Ang pinakamahalagang tao para sa kanyang plano ay ang paring babae na kumakatawan sa simbahan at may kapangyarihang magpahayag kung mabuti o masama si Selena. Samantala sa kagubatan, nanginginig sa takot si Selena. Ang planong sinabi sa kanya ni Dolan ay kinasasangkutan ng pagpasok niya sa isang lungga ng mga halimaw na mababa ang antas at ang pagliligtas niya kay Dolan sa harap ng lahat upang magmukha siyang bayani. Ngunit bago pa sila makakilos, isang sundalo ang tumatakbo mula sa kabubatan, sumisigaw na nahanap na niya ang halimaw. Laking gulat ni Selena dahil hindi pa siya gumagalaw at naghihintay lamang sa senyales ni Dolan. Lumalabas na hindi siya ang tinutukoy ng sundalo. Hinahabol siya ng isang higanting oso na nakabaluti at may pulang mga mata. Nang makita ni Kapitan Belon ang oso, inutusan niya ang lahat na umatras agad. Habang tumatakbo sila, ang kanyang anak na si Toro ay bumagsak sa lupa sa harap mismo ng oso. Lumapit ang oso sa bata, handang-handa na itong atakihin. Nagmadali si Dolan upang iligtas ang bata, iniisip na baka kailanganin niyang gamitin ang kanyang kapangyarihang dragon. Ngunit nang akmang lalapitan na niya ito, biglang tumalon si Selena mula sa mga palumpong. Pinrotektahan niya si Dolan at ang bata gamit ang kanyang katawan, ngunit malubha siyang nasugatan ng kuko ng oso. Natigilan ang lahat. Pagkatapos, humarap si Selena sa oso at ginamit ang kanyang likas na kakayahang hipnotiko ang masamang titig upang utusan itong bumalik sa kagubatan, at sumunod naman ito. Nabigla ang lahat, hindi lamang sa kanyang kapangyarihan, kundi dahil mas inaalala niya ang kaligtasan ng bata kaysa sa sarili niyang sugat. Tinanong ni Dolan si Selena kung ayos lang siya, ngunit itinuro niya na matindi ang pagdurugo niya. Ang kapitan ng kawal na si Belon ay natatakot pa rin at inutusan ang kanyang anak na lumayo sa kanya. Ngunit tumangging gumalaw si Dolan at sinabi sa kapitan na iniligtas ni Selena ang buhay ng kanyang anak at hindi niya gagantihan ng kalupitan ng kabaitan. Nagpasya si Belon na tanungin si Selena. Kinumpirma niyang siya ang nag-iwan ng mga handog at yumuko sa harap nila. Ipinaliwanag niya ang kanyang malungkot na paglalakbay at sumumpa na wala siyang puot sa mga tao at hindi niya sasaktan ang sinuman. Nawala ang takot sa kanya. Hiningi ni Belon ang opinyon ng paring babae. Nakatayo ang pari at isang banal na liwanag ang sumikat sa kanya habang tinatanggap niya ang isang mensahe mula sa Diyosang si Myra. Pagkatapos ng mensahe, idineklara ng pari na hindi masama si Selena at sinabi ng Diyosa sa mga taga-nayon na mamuhay ng naayon kasama niya. Lumapit ang pari kay Selena at tinanggap siya sa nayon. Itinaas ni Selena ang kanyang ulo upang magpasalamat, ngunit biglang nahimatay dahil sa pagkaubos ng dugo. Nahuli siya ni Dolan at isinugod siya sa nayon para sa paggamot. Kinabukasan, gumaling na siya ng husto kaya itinuro sa kanya ng mga taga-nayon ang kanyang bagong bahay na kanilang inihanda para sa kanya. Naantig siya sa kanilang kabaitan at nagpasalamat sa kanila. Humingi ng paumanhin si Kapitan Belon sa pagdududa sa kanya at nagpasalamat dito sa pagliligtas sa buhay ng kanyang anak. Malugod siyang tinanggap ng lahat at nagkunwaring nagpakilala si Dolan sa unang pagkakataon para walang makaalam na magkakilala na sila. Dahil dyan, si Selena ay naging bahagi ng nayon. Lumipas ang ilang araw at tila tuluyan nang nasanay si Selena sa piling ng mga taga-nayon. Tuwang-tuwa si Dolan na nagtagumpay ang kanyang plano at nagpa siyang pasalamatan ang Diyosa na si Myra. Nang gabing iyon, iniwan niya ang kanyang katawan sa isang astral na anyo at lumipad pataas sa kalangitan sa kanyang anyong dragon. Naroon ang Diyosang si Myra upang salubungin siya. Nagpasalamat siya rito sa pagtulong nitong iligtas si Selena at sinabi ni Myra na tila napakabait ni Selena kaya kinailangan nitong tumulong. Nahihirapan si Dolan na paniwalaan na nakilala ng isang Diyosa na isa siyang dragon na nasa katawang tao. Ngunit natawa si Myra at ipinaliwanag na ang kanyang puwersa ng buhay ay mas malakas kaysa sa iba tuwing siya ay nagdarasal. Nabanggit niya na tila palaging sawang-sawa na itong mabuhay noong siya ay isang dragon, kaya nagulat siya nang makitang masaya ito bilang isang tao. Maya-maya, bumalik na siya sa pisikal niyang katawan. Kinabukasan, isang masayang Selena ang biglang pumasok sa kanyang silid upang gisingin siya. Sinabihan siya ni Dolan na kumatok muna. At humingi siya ng paumanhin, sinasabing magiging maganda ang araw na ito. Lumalabas na ang marangal na babaeng si Christina ay nagsasagawa ng isang practice sparring match laban sa vice kapitan na si Malda na ang pangalan ay Miltirin. Nakatingin ang buong nayon. Napansin ni Christina na nagtitimpi si Malda at hiniling dito na gawin ang lahat para sa kanya. Sumugod si Malda dala ang kanyang punyal at espada. Ngunit si Christina, ang dalagang tagalungsod, ay napakagaling at hinarang ang mga atake bago dinisarmahan si Malda at nanalo sa laban. Tinulungan niya si Malda na tumayo at pinuri ito bilang isa sa pinakamagaling na eskrimador na nakalaban niya na ikinahiya ni Malda. Nang gabing iyon, magkasamang pumunta sa tavern si Christina at Malda at umorder ng pagkain.
Di nagtagal sina Kapitan Belon at ang iba ay dumating at agad niyang niyaya si Christina na uminom kasama niya. Binalaan siya ni Albert na huwag gawin yon dahil sinasabi niyang alkoholiko si Belon. Sinabihan ni Malda si Belon na umatras dahil kasama niya si Christina at hindi pwede. Umatras si Belon at nagsimulang makipagbiruan ng may pabiro kasama ang kanyang mga kaibigan. Maya-maya, bumalik si Christina sa kanyang kama at tumingin sa bintana, pakiramdam niya ay nag-isa siya. Pumunta siya sa bundok para sa ilang pagsasanay sa gabi para makapagpahinga. Nakita siyang mag-isa ni Dolan at Selena. Nagpa siya si Selena na imbitahan si Christina sa bahay nito para makapagtambay sila. Ipinakita niya ang kanyang kama na puno ng dayami at mga unan, tumalon doon, at niyaya si Christina na sumama sa kanya. Tumalon din si Christina sa kama. Sinabi ni Selena na gustong-gusto niya ang nayon at umaasa siyang nag-enjoy din si Christina. Pagkatapos ay hinila ni Christina si Dolan papunta sa kama kasama nila para sa isang masayang gabi. Kinabukasan, pumunta si Dolan sa tavern kung saan nagaganap ang pagdiriwang ng panahon ng gatas. Ang asawa ni Belon ay gumagawa ng espesyal na gatas at iniinom ito ng lahat. Hinahamon ni Belon ang sinuman na uminom ng higit pa sa gatas ng kanyang asawa kaysa sa kaya niya. Pumasok si Christina sa tavern at sinalubong siya ng lahat. Tinawag siya ni Belon para subukan ang gatas at sabay-sabay niyang nilagok ang isang buong tasa dahil sa sarap nito. Ito ang ikinatuwa ni Belon na siyang humamon sa kanya sa isang paligsahan sa pag-inom. Sunod-sunod ang lagok nila pero sa huli, hindi nakasabay si Belon at natalo kay Christina na siyang naging bagong kampiyon sa pag-inom sa nayon. Pakiramdam niya ay naging mahalaga sa kanya ang lugar na ito, salamat kina Dolan at Selena. Maya-maya pa, isang komisyoner ng gobyerno ang dumating sa tarangkahan ng nayon kasama ang mga gwardya. Sinabihan ng isang sundalo si Dolan, Selena, at Christina na pumunta agad sa gate. Pagdating nila roon, pinalibutan ng komisyoner ang mga gwardya niya si Dolan at Selena. Itinanong niya kung si Dolan ba ang nagdala ng isang lamya sa lupain ng hari. Agad na sinabi ng pari ng nayon na ang lamya ay inaprobahan ng orakulo at hindi masama. Inamin ng komisyoner na hindi niya pinagdududahan ang mga kagustuhan ng Diyosa, ngunit gagawin ni Selena ang mga pamamaraan kung gusto nitong mamuhay bilang isang mamamayan. Hinila ito ni Dolan at hiniling na samahan sila sa kabisera at pumayag naman ang komisyoner. Habang inihahatid sila palayo, nag-alala si Christina at nagpa siyang makipagkita sa punong guro ng kanilang akademya, isang elf si Olivia na may impluwensya sa gobyerno. Gumamit siya ng isang spell para mapalakas ang kanyang bilis at umalis patungong kabisera. Nauna siyang nakarating sa kabisera kina Dolan at Selena at nakipagkita kay Olivia. Sinabi sa kanya ni Olivia na hindi matatanggal si Selena dahil may basbas siya ni Myra. Ngunit isang mataas na salamangkero sa gobyerno na nagngangalang Lee, na kilala rin bilang Karen, ang nakikita siya bilang isang banta dahil sa mga kamakailang pagdukot. Ayon kay Christina, hinding-hindi gagawin ni Selena ang ganoong bagay at sumang-ayon si Olivia. Hinala ni Olivia na may ibang dahilan kung bakit gustong ipapatay ni Lee si Selena at plano nitong makialam. Samantala, ang karwaheng sinasakyan ni Dolan at Selena ay huminto sa gitna ng kawalan. Dinala sila ng komisyoner kay Lee, ang nakakatakot na mangkukulam. Sinalubong niya sila ng peking ngiti. Sa loob ng kanyang mansyon, naghanda ng isang piging ang mga katulong ni Lee, sinabihan niya si Selena na kumain na. Sinabi niyang akala niya ay papatayin siya ng mga ito, ngunit sinabi ni Lee na wala siyang planong pumatay ng isang taong napaka-inosente at napakaganda. Habang kumakain sila, pinuri ni Lee ang makinis na balat at magagandang kaliskis ni Selena, pagkatapos ay biglang sinabing halos gusto na niya itong kainin ng buhay. Sa sandaling iyon, biglang umiral ang gamot sa pagkain, at parehong nawala ng malay sina Selena at Dolan. Pagbalik sa lungsod, ang komisyoner na nagngangalang Joda ay pumasok sa opisina ni Olivia. Nagulat si Christina nang makita siya at tinanong kung nasaan sina Dolan at Selena, ngunit hindi niya ito pinansin at sinabing kailangan niyang makausap si Olivia ng pribado. Sinabihan siya ni Olivia na hayaan na lang si Christina na manatili. Isiniwalat ng komisyoner na mayroong isang babaeng salamangkero sa lungsod na pinaghihinalaang siya ang nasa likod ng mga pagkawala. Naniniwala silang ninanakaw niya ang mga katawan ng mga kabataang babae upang manatiling bata magpakailanman at ngayon ay nagka-interes na siya kay Selena. Nataranta si Christina at sinabi ng komisyoner na wala na silang gaanong oras para iligtas ang kaibigan niya. Sa silong ng mansyon ni Lee, handa na siyang mag-eksperimento kay Selena. Kumuha siya ng talim para balatan siya, ngunit bago pa niya magawa iyon, sinabihan siya ni Dolan na tumigil. Nakalaya na siya sa kanyang mga gapos, at iniisip ni Lee kung nagkamali ba siya sa dosage ng gamot. Hindi siya pinansin ni Dolan at sinuri ang isang mahiwagang bilog sa sahig at napagtanto niyang amoy dugo ito. Tinanong niya kung ilang tao na ang napatay nito.
Sinabing tumigil na siya magbilang matapos ang 100, ipinaliwanag ni Lee na mahal niya ang lahat ng magagandang bagay at kinokolekta ang mga ito upang pagandahin ang kanyang sarili. Alam ni Dolan na bawal ang mahikang ito at tinanong niya kung nakipagkasundo siya sa Diablo para matutunan ito, na kinumpirma naman ni Lee, plano raw niyang palitan ang dati niyang balat ng kay Selena. Biglang nagising si Selena at nagtanong kung iyon lang ba ang dahilan kung bakit siya dinala roon. Nagulat si Lee na nagising na rin siya. Tumakbo si Selena papunta sa tabi ni Dolan at tinanong ang mangkukulam kung niloko rin ba niya ang ibang mga babae. Sinabi ni Lee na nakatadhana pa rin silang mamuhay ng kaawa-awa at iniligtas niya sila sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang kagandahan sa mas mabuting paraan. Naluluha si Selena at sinabing tama ang matandang komisyoner na si Joda tungkol sa kanya. Nagulat si Inang marinig ang pangalan niya at saka ibinahagi ni Dolan ang kanyang pangalan. Isang nakatagong aparato sa komunikasyon ang nagpapadala ng buong pag-uusap nila kina Joda at Olivia. Sa sandaling iyon, sumabog ang pader at pumasok si Olivia kasama ang kanyang unit at si Christina. Iniutos ng komisyoner ang pag-aresto kay E. Humingi ng paumanhin si Olivia kina Dolan at Selena sa paggamit sa kanila bilang pain, ngunit sinabing kailangan niya ng patunay sa mga krimen ni E. Sinabi ni Olivia kay E na hindi siya maaaring maging maganda sa pamamagitan ng pagnanakaw mula sa iba. Nagalit si Lee at ipinaliwanag na ipinanganak siyang pangit at sinimulang atakihin ang magagandang tao upang nakawin ang kanilang pinakakaakit-akit na mga katangian. Sa tulong ng mga Diablo, lalong lumala ang kanyang kalupitan. Ngayong nasira ang kanyang plano, nagpasya siyang lipulin ang kanyang mga kaaway at nagbagong anyo bilang isang malaki at pangit na nilalang. Inatake niya si Selena ngunit kinuha siya ni Dolan at dinala siya sa ligtas na lugar. Pagkatapos ay inatake niya ang mga sundalo gamit ang mga galamay. Ginamit ni Selena ang kanyang isinumpang mga mata upang pigilan si E, na nagbigay ng pagkakataon sa mga sundalo na tumakbo, ngunit naubos nito ang kanyang lakas. Muling inatake siya ni Lee ngunit naunahan siya ni Christina at hiniwa ang mga daliri ni Lee na agad namang muling nabuhay. Ginising ni Christina ang tunay na kapangyarihan ng kanyang espada at hiniwa ang mga braso at galamay ni Lee. Nagalit si Lee at tinawag ang daan-daang mata sa kanyang katawan upang gumamit ng maitim na mahika. Hinarahan ito ni Christina habang si Dolan ay gumuguhit ng 2 magic circle sa sahig upang sabay na gumamit ng attack at barrier spell. Nakulong niya si E sa harang at pinaulanan siya ng mga mahiwagang palaso na ikinadurog ng katawan nito. Pagkatapos ay sumikip at sumabog ang harang na walang iniwang bakas ng kanyang katawan. Kinabukasan, sina Dolan at Selena ay nasa mansyon ni Olivia. Tinuturuan ni Dolan si Selena dahil kailangan nitong kumuha ng pagsusulit para makuha ang kanyang mga papeles. Humingi ng paumanhin si Selena sa pag-ipit nila roon dahil ginamit niya ang kanyang mga isinumpang mata, ngunit sinabi sa kanya ni Dolan na hindi iyon malaking bagay. Maya-maya, dumating si Christina, kasunod sina Olivia at Commissioner Joda. Humingi ng paumanhin si Joda sa pag-involve sa kanila at sinabi nilang ayos lang naman dahil natapos ng maayos ang lahat, salamat sa gamot na ibinigay niya sa kanila noon. Pagkatapos ay ibinigay ng komisyoner kay Selena ang kanyang mga opisyal na dokumento na nagpapahintulot sa kanya na manatili sa nayon nang hindi na kumukuha ng pagsusulit at labis siyang natuwa. Pagkatapos noon, isinama ni Olivia si Dolan upang makilala ang isang lalaking nagngangalang Denzel, na anak ng matandang babaeng si Maguro mula sa kanilang nayon. Nagkita sila at saka nagpakita si Selena. Sinabi ni Denzel na may mga isinulat ang kanyang ina tungkol sa kanya sa mga liham nito kaya alam niya kung sino ito. Inalok niya si Selena na libutin ang lungsod at malugod naman itong tinanggap. Gayunpaman, naranasan ni Selena ang mapait na katotohanan kung paano natatakot sa kanya ang mga tao nang sinubukan niyang tulungan ang isang batang lalaki sa palengke at agad siyang inilayo ng ina nito mula sa kanya. Dahil dito, lahat ng tao sa kalye ay pinagmamasdan siya ng may takot. Dumating si Dolan upang aliwin siya at nagpa siyang bumili ng mga regalo para sa lahat ng tao sa nayon bago bumalik. Nang paalis na sila, niyaya ni Denzel at Olivia si Dolan na sumali sa akademya. Sinabi ni Denzel na narinig niya ang tungkol sa pambihirang kapangyarihang mahika ni Dolan na maaaring mas mapahusay doon. Sumagot si Dolan na masyado siyang abala sa mga bagay sa nayon. Pagkatapos, bumulong si Olivia kay Dolan na nararamdaman niyang kakaiba ang kanyang kaluluwa, at kung nais niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan upang tumulong sa mga tao, dapat niyang palawakin ang kanyang kaalaman sa akademya. Idinagdag ni Denzel na mas marami pa siyang matututuhan upang mas maprotektahan ang nayon. Sinabi ni Dolan na pag-iisipan niya ito, na ikinalungkot ni Selena sa pag-aakalang malalayo ito sa kanya. Bumalik sila sa nayon at tinulungan ni Dolan at Christina ang mga bata habang nanonood sina Selena at Belon. Nag-aalala si Selena na iiwan siya ni Dolan para makapasok sa akademya. Habang siya ay nag-iisip, nagsimulang maglaro ang mga bata sa kanyang buntot at hinabol niya ang mga ito. Iniisip ni Dolan na siya ay naging mahalagang bahagi na ng ngayon.
Sa sandaling iyon, niyaya siya ni Christina na samahan siyang galugarin ang kagubatan upang subukan ang kanyang mga kasanayan laban sa mga makapangyarihang halimaw doon. Sabi niya, hindi maaaring dalhin ng isang taganayon ang kanyang mga baboy para manginain dahil sa mga halimaw, kaya siya ang magsisilbing bantay ng mga baboy upang tulungan ang mga taganayon. Bumuntong hininga si Dolan ngunit pumayag na sumama sa kanya. Di nagtagal, isang kawan ng mga baboy ang naglakas loob na pumasok sa kabubatan, binabantayan ni Dolan, Christina, Belon, at ilang kabalyerong nakasuot ng mabibigat na baluti. Ipinaliwanag ni Dolan na kailangan nila ng karagdagang pag-ingat dahil may mga kakaibang halimaw na namataan kamakailan. Nakarating sila sa pastulan at habang binabantayan ni Dolan at ng mga batang babae ang mga baboy, pinangunahan ni Belon ang kanyang mga tauhan upang magpatrolya sa lugar. Isa sa mga baboy ang gumala at hinabol ito ng isang kabalyero. Laking gulat niya nang tumilapon patungo sa kanya ang sugatang baboy dahil sa isang malakas na tama. Natakot ang bantay nang salakayin siya ng tigre. Mabuti na lang at dumating si Belon at hinampas ang ulo ng tigre gamit ang kanyang martilyo. Binalaan niya ang sundalo na maging mas maingat, ngunit sa kabalintunaan, hindi niya napansin ang isang higanting itim na langgam na gumagapang sa likuran niya at umatake. Narinig ni Dolan at ng mga batang babae ang sigaw ni Belon at nagmadali silang nadatnan itong natalo na ng higanting langgam. Tumalo ng langgam patungo kay Dolan ngunit pinaputukan niya ito gamit ang isang bolang enerhiya. Tinanong ni Christina kung anong uri ng halimaw iyon at sinabi ni Dolan na hindi iyon isang halimaw kundi isang mababang rangbong demonyong scout mula sa ilalim ng lupa na nagngangalang Azur. Sinabi niya na nabasa niya ang tungkol sa kanila sa isa sa mga lumang libro ng mga babaeng walang karelasyon. Pagkatapos ay sinabi niya kay Christina na patayin na ang demonyo upang matapos na nila ito. Pinahina niya ang langgam gamit ang isang mahiwagang pana at ginamit ni Christina ang pagkakataong iyon upang hiwain ang ulo nito. Hiniling niya na huwag sabihin sa mga taganayon ang tungkol sa demonyo. Nang gabing iyon, nagtipon ang lahat sa bahay ng pinuno ng ngayon. Sinabi ng pinuno na walang malay si Belon ngunit wala na ito sa panganib. Dumating ang matandang babaeng si Maguro at kinumpirma niyang magiging maayos si Belon, ngunit nasugatan siya ng isang halimaw na mas malakas kaysa sa Blade Tiger. Sinabi ni Dolan na may masamang nangyayari sa kabubatan at nagboluntaryo siyang mag-imbestiga. Sinabi ng matandang babae na dapat silang mamuhay ng naayon sa kalikasan at umatake lamang ang halimaw dahil sila ay nanghihimasok. Iginiit ni Dolan na kailangan nilang mag-imbestiga at pumayag siya sa kondisyon na magsasama siya ng ilan. Nagboluntaryo si Christina ngunit tumanggi ang pinuno ng nayon, sinasabing hindi nila maaaring isugal ang kanyang buhay. Pagkatapos ay tumayo si Selina at sinabing sasama siya kay Dolan at hindi naman siya nito matatanggihan. Kinabukasan, tumungo sina Dolan at Selina sa kabubatan para lamang madatnan si Christina na naghihintay sa kanila. Sinabi niyang gusto niyang protektahan ang nayong minahal niya. Di nagtagal, nakasagupan ng kanilang grupo ang mga higanting gagamba at natalo nila ang mga ito. Pagkatapos ay lumitaw ang isang unggoy na may sungay. Ngunit sa halip na makipag-away, inalok ito ni Selina ng mansanas bilang mapayapang solusyon sa problema. Gulat na gulat si Christina. Pagkatapos ay nakita nila ang mga anak ng unggoy na umaakyat sa buong katawan ni Dolan na parang isa siyang puno. Nagpasya silang magpahinga muna para mananghalian at magbahagi ng kanilang pagkain sa pamilya ng mga unggoy. Ngunit ang mga unggoy at gagamba ay itinaboy palabas ng kanilang teritoryo ng isang mas malakas na halimaw. Habang nanananghalian, tinanong ni Selina si Christina tungkol sa sikreto ng kanyang alindog upang makahanap ito ng mapapangasawa. Sinabi ni Dolan kay Selina na hindi niya kailangang gumawa ng anumang espesyal dahil sapat na ang kanyang kaakit-akit. Namula si Selina dahil dito at inakala niyang nais na siyang maging asawa nito. Habang siya ay nangangarap, naramdaman ni Christina at Dolan ang presensya ng isang demonyo sa malapit. Biglang may bolang inihagis patungo sa kanila na naglalaman ng isang walang malay na diwata. Dumating ang isa pang malademonyong langgam at sinugod ito ni Dolan habang sinabihan si Selina na dalhin ang mga unggoy sa ligtas na lugar. Sinuportahan siya ni Christina at napatay nila ang langgam, ngunit naramdaman ni Dolan na may darating pang iba. Gumamit siya ng mga palaso ng enerhiya habang si Christina naman ay humaharap sa iba pa sa direksyong iyon. Sinugod ng isa pang langgam si Dolan at tumalon ang kasama nito mula sa likuran upang atakihin siya mula sa himpapawid. Sinaksak ni Dolan ang nasa lupa at ginawang kamay ng dragon ang kanyang braso upang durugin ang isa sa ere. Sa kabilang banda, napatay ni Christina ang isang langgam ngunit inatake siya ng isa pa mula sa likuran. Mabuti na lang at ginamit ni Selina ang kanyang mahika upang talunin ito. Ginising nila ang diwata na nagpakilalang si Mol at sinabing hinahabol siya ng mga demonyong langgam. Napagtanto ni Dolan na isang mas mataas na otoridad ang nag-utos sa mga ito. Sinabi ni Mol na nasa malaking panganib silang lahat at saka lamang nila naramdaman na napapaligiran na sila. Bubunutin na sana ni Christina ang kanyang espada, ngunit pinigilan siya ni Dolan dahil wala siyang naramdamang puot. Isang tribo ng mga elf sa kabubatan ang lumitaw mula sa mga palumpong.
Ang kanilang pinuno, isang elf na nagngangalang Geo, ay tumalon palabas at sinabi kay Mol na naroon siya upang iligtas ito. Sinabi ni Mol kay Geo na ang grupo ni Nadolan ang nagligtas sa kanya. Nagpasalamat ang pinuno ng mga duwende sa pagliligtas sa kanyang kaibigan, ngunit sinabing teritoryo nila ang kagubatan at hindi nila tinatanggap ang ibang nilalang. Tinanong niya kung bakit sila naroon at ipinaliwanag ni Dolan ang sitwasyon. Naintindihan ni Geo at sinabing hindi niya sila pagbibintangan, ngunit hiniling na umalis sila kaagad dahil hindi maganda ang sitwasyon. Tinanong ni Dolan kung ang mga sundalong demonyo ang tinutukoy niya, at nagalit si Geo at kinumpirma na may digmaan sila laban sa mga ito. Lumapit si Christina kay Geo at sinunggaban ito, tinatanong tungkol sa kalagayan ng digmaan. Tinutukan siya ng mga mamamanang duwende, ngunit hinila siya pabalik ni Dolan at Selena. Iginiit ni Christina na nasa panganib ang buong lugar at dapat silang pahintulutang tumulong sa mga duwende. Nagulat ang mga duwende at hindi na nila siya itinuring na banta matapos makita ang kanilang kakayahan. Pinag-ugnay ni Dolan ang impormasyon at napagtanto niyang maaaring may isang gate patungo sa kaharian ng mga demonyo sa loob ng kagubatan. Sigurado siyang hindi pa ito ganap na bukas, kung hindi ay mas marami pang demonyo ang lumabas, kaya kailangan niyang sirain ang gate. Kahit mangahulugan iyon ng pagbubunyag ng kanyang pagkakakilanlan bilang isang dragon. Lumapit siya kay Geo at hiniling na makipaglaban kasama nila. Nag-alinlangan si Geo, ngunit sinabi ng kanyang nakababatang kapatid na mas mahalaga ang buhay ng kanilang mga tao kaysa sa lumang mga tuntunin. Pumayag ang ibang mga elf at tinanggap ni Geo ang kanilang alok. Nang akmang makikipagkamay si Geo kay Dolan, isang haligi ng madilim na enerhiya ang lumitaw sa gitna ng kagubatan na nagdulot ng malakas na lindol. Si Dolan lamang ang nakaalam na tuluyan nang bumukas ang pintuan papunta sa Demon Realm. Pinabalik niya ang mga elf sa kanilang nayon at gumamit ng wind spell upang mapabilis ang kanilang paggalaw. Samantala, 3 Demon Knight ang lumabas mula sa gate, at ang kanilang misyon ay ihanda ang daan para sa kanilang hari upang sakupin ang daigdig. Isang demonyong kahawig ng vampira ang nagsabing naamoy niya ang mga duwende sa malapit at nagmungkahi ng laro upang makita kung sino ang unang makakahanap at makakapatay sa mga ito. Isang demonyong kalahating butiki ang malugod na tumanggap sa mungkahi na may pangalang Yord. Isang higanting demonyong nakabaluti na nagngangalang Gilan ang nagsabing wala siyang oras para sa laro at mananatili siyang tapat sa kanilang misyon. Sumugod si Yord at nadatnan ang mga duwende na nakikipaglaban sa mga demonyong langgam. Nagpakilala siya bilang pinakamahusay na gumagamit ng sibat sa kaharian ng mga demonyo, ginawang sibat ang kanyang kamay, at sinugod ang nayon ng mga elf. Hindi kayang tagusan ng mga palaso ng duwende ang kanyang baluti at sinira niya ang isang malaking butas sa kanilang kuta gamit ang kanyang sibat. Nakakita siya ng isang nag-iisang duwendeng sundalo at nilapitan niya ito upang atakihin, ngunit bigla siyang itinali ng matitibay na baging. Isang duwendeng mangkukulam na nagngangalang Diodora ang kumokontrol sa mga ito. Samantala, si Dolan at ang kanyang grupo ay nakikipaglaban sa isang kawan ng mga demonyong langgam. Nagpaputok ng mga palaso at gumamit si Dolan ng isang malakas na spell upang magpaulan ng mga palaso ng enerhiya na sabay-sabay na pumatay ng 12 ng demonyo. Pinipigilan sila ni Selena gamit ang kanyang masasamang titig. Kasabay nito, nagbukas si Geo ng shortcut papunta sa nayon. Sinabihan niya ang grupo ni Dolan na sumunod, ngunit nagpa siyang harapin muna ang mga natitirang demonyo. Binigyan ni Dolan ang mga batang babae ng mga mahiwagang bato at ginamit nila ang mga ito upang magpakawala ng malalakas na orasyon ng hangin at lupa. Tinapos ni Dolan ang laban gamit ang isang malakas na pagsabog at pagkatapos ay sumama sila sa mga duwende sa shortcut. Pagbalik sa nayon, pinigilan ni Diodora si Yord at sinabihan siyang hindi siya mapapatawad sa kanyang mga kasalanan. Tumawa siya at sinabing ang pagiging mahina lamang ang tunay na kasalanan. Malapit na niyang ibigay ang pangwakas na suntok nang lumitaw ang demonyong vampira. Nagpakilala siya bilang si Rafflesia at sinabi kay Yord na ito ay mainipin at hangal. Pagkatapos ay sinabi niya kay Diodora na hindi siya nito matatalo. Sinubukan ni Diodora na tawagin ang mga espiritu ng bulaklak, ngunit hindi sila tumugon. Isiniwalat ni Rafflesia na napatay na niya ang lahat ng espiritu ng bulaklak na ikinagalit ni Diodora. Umatake si Diodora, ngunit lumikha si Rafflesia ng isang madilim na harang na pumigil sa kanyang matinik na baging. Sinabi ni Rafflesia na isa rin siyang espiritu ng bulaklak, ngunit mula sa kaharian ng mga demonyo na kumakain ng dugo at kaluluwa. Sinira niya ang baging ng rosas kung saan naroon si Diodora, ngunit nagawa pa rin itong masugatan ang mukha niya gamit ang isang nakatagong baging. Galit na galit si Rafflesia at sumumpang papatayin niya si Diodora. Tumayo muli si Yord at inatake si Diodora, sinira ang pader ng mga baging nito. Ginamit ni Rafflesia ang pagkakataong iyon upang sunugin ng husto si Diodora na naging dahilan ng pagtagas ng kanyang mana.
Sumugod ang dalawang demonyong kabalyero at sumuko si Diodora sa kanyang kapalaran. Ngunit sa sandaling iyon, isang maliwanag na bagay ang nahulog mula sa langit at lumabas si Dolan mula rito na ikinagulat ng lahat. Tinulungan ni Dolan si Diodora na makatayo, ngunit palihim na lumapit si Yord sa likuran niya upang umatake. Lumitaw si Christina at hinarangan ang kanyang atake. Sinubukan ni Dolan na saksakin si Yord, ngunit umatras ang demonyo na may maliit lamang na sugat. Pagkatapos ay lumitaw si Rafflesia sa likod ni Dolan upang umatake, ngunit isang palaso mula sa mga duwende ang tumama sa kanya at nagpalipad sa kanya pabalik. Muling nayanig ang kagubatan kasabay ng paglitaw ng isa pang haligi ng mahika mula sa gate at sinabi ni Rafflesia na dumating na ang pinakamalakas na miyembro ng kanilang grupo. Sinubukan ni Yord na patayin ang mga tao, ngunit hindi siya makagalaw dahil sa kapangyarihan ni Selina. Tinawag niya ang isang ahas na may 7 ulo upang salakayin sila. Tumakbo si Raffia patungo sa kanya, ngunit gumamit si Dolan ng isang explosion spell upang ihagis siya pataas at hinampas siya ni Diodora sa lupa gamit ang isang baging ng rosas. Itinali ni Selina si Yord at naghanda si Dolan ng isang fire spell upang tapusin ito. Ngunit naramdaman niya ang isa pang makapangyarihang kaaway, ang malaking demonyong kabalyero na nagngangalang Gilan, na tinatawag ding Jeren, na kararating lamang. Binago ni Dolan ang target ng kanyang spell patungo sa bagong banta. Lumitaw si Gilan sa tabi ni Selina at sinabing gusto siya ng kanyang amo. Naagaw nito ang kanyang atensyon at humina ang kapit niya kay Yord, na nagbigay daan upang makawala ito. Idineklara ni Gilan na si Selina ang kanyang biktima at inatake ito, ngunit inilihis ni Christina ang kanyang atake. Si Yord, na humanga sa lakas nito, ay napagtanto na isa siyang superhuman. Sinabi ni Yord na mag-enjoy siya sa pagpatay kay Christina at ginising ni Christina ang kapangyarihan ng kanyang mahiwagang espada. Samantala, ginamit ni Selina ang kanyang kapangyarihan upang pigilan si Gilan gamit ang isang kamay na bato at sinabihan si Dolan na siya na ang bahala rito. Pinasabugan niya si Gilan ng isang dark magic attack, ngunit hindi ito nasaktan. Muli niyang ginamit ang kanyang orasyon ng 7 ulong ahas, ngunit sinabi ni Gilan na parang masahe lamang iyon at hindi pa siya handang mamatay. Kumawala siya at inatake ito, ngunit hinarangan ni Dolan ang kanyang atake at itinulak ito palayo. Saka lamang dumaong ang huling demonyong kabalyero, si Gork. Umatras si Gilan, at masasabi ni Dolan na ang bagong demonyong ito ay adik sa digmaan, hindi barbaro. Sinabi ng pang-apat na demonyo na malakas si Dolan at hinugot ang kanyang mga espada, sinasabing masisiyahan siya sa laban. Nagbanggaan sila ng mga espada, at ang kasanayan ni Dolan sa dragon ay gumulat sa demonyo. Napagtanto ni Dolan na napansin ng demonyo ang kanyang panlilinlang at umatake gamit ang isang explosion spell, ngunit nakaligtas si Gork. Sinabi ni Dolan na mas malakas siya kaysa sa ibang mga demonyo na nangangahulugan lamang na isa siyang fallen na Diyos. Humanga si Gork at sinabing dapat nilang hayaan ang kanilang mga armas na magsalita. Nagpatuloy ang labanan at sinimulan ni Gork na gamitin ang kanyang mana habang si Rafflesia at Yord ay naglulunsad ng isang combo attack laban kay Dolan. Para hindi sila tumulong, pinalabas ni Dolan ang kanyang mga pakpak ng dragon at pinalipad ang combo attack gamit ang isang malakas na hangin, pagkatapos ay pinaputukan sila gamit ang isang mahiwagang bala. Sa ngayon, ang pang-apat na demonyo, si Gork, ay tapos ng sumugod. Naglunsad siya ng isang hiwa na umabot sa langit, ngunit nanatiling hindi naapektuhan si Dolan at madaling nawaglit ito. Tumawa ang demonyo, hindi inaasahan na may isang tao sa mundo ang magpapawala ng kanyang pangwakas na atake. Napagtanto ni Gork na hindi kayang lumaban ni Dolan ng buong lakas dahil nag-aalala siya para sa kanyang mga kaibigan. Kaya nagdeklara siya ng isang bagong tuntunin. Binigyan niya ang mga duwende ng 3 araw upang sumuko o mamatay pagbalik niya kasama ang kanyang hukbo. Pagkatapos ay pinaalis niya ang iba pang mga demonyo. Sinabi ni Gilan kay Selina na ang awa sa kaaway ay isang mas malaking kasalanan kaysa sa pagtatanggol. Sinabi ni Yord kay Christina na hindi niya makakalimutan ang kahihiyan. Sinabi ni Rafflesia kay Diodora na pahihirapan niya ito sa susunod nilang pagkikita. Nangako sina Dolan at Gork na lalaban ng buong lakas sa loob ng 3 araw. Pagkaalis ng mga demonyo, tumakbo si Selina papunta kay Dolan at niyakap ito. Pumunta sila sa bahay ng pinuno ng duwende na si Dio na nagpasalamat sa kanilang tulong. Biglang dumating ang punong guro ng duwende na si Olivia at isiniwalat na lumaki siya sa nayong ito. Sinabi ni Dio na atakihin nila ang tarangkahan ng mga demonyo kinabukasan sa halip na maghintay ng ultimatum. Nais ni Dolan na makipaglaban kasama nila at matapos ang ilang panghihikayat mula sa ibang mga pinuno ng tribo at kay Olivia, pumayag si Dio na tanggapin ang kanilang tulong. Sa kaharian ng mga demonyo, iniisip ni Gork ang labanan. Isang flashback ang nagpapakita sa kanya bilang isang anghel sa digmaan ng mga Diyos kung saan nasaksihan niya ang isang higanteng puting dragon na ipinatawag ng Diyosang si Myra na pumuksa sa hukbo ng mga demonyo.
Ngayon, napagtanto ni Gork na si Dolan ay ang Diyos ng Dragon at sabik siyang labanan ito sa kanyang buong lakas. Pagbalik sa nayon ng mga duwende, natagpuan ni Dolan si Diodora at ginamit ang kanyang puwersa ng buhay upang pagalingin ang nabubulok na sugat sa tiyan nito mula sa pakikipaglaban kay Rafflesia. Nagulat siya at nagtanong kung tao ba siya at sinabi ni Dolan na isa siyang eksepsyon. Nang gabing iyon, natagpuan ni Dolan si Selina sa balkonahe na nanginginig ang mga kamay sa pagkabalisa. Tinanong niya ito at ipinaliwanag ni Selina na natatakot siya dahil nag-alangan siyang patayin si Gilan sa kanilang huling laban. Kung siya ay malupit tulad ng ibang mga lamya. Pagkatapos ay binigyan niya ito ng isang palawit na ginawa niya, isang anting-anting para sa swerte na naglalaman ng napakaraming mahika upang protektahan siya sa nalalapit na labanan. Habang nagtitigan sila, lumapit si Christina at binalot sila ng kumot at sumama sa kanila upang pagmasdan ang tanawin. Ipinahayag ni Selina na hindi na siya mag-aalangan sa susunod na labanan. Kinabukasan, nagtipon ang pinagsamang puwersa ng mga naninirahan sa kabubatan upang salakayin ang pintuan ng mga demonyo. Ang plano ay para sa mga pangunahing puwersa na hahawakan ang tatlong mas maliliit na tarangkahan, habang titiyakin ng isang espesyal na puwersa na makakarating sina Dolan at ang kanyang mga kaibigan sa pangunahing tarangkahan ng walang pinsala. Habang nasa daan, hinarang ng mga demonyo ang kanilang karwahe. Tumalon si Selina at sinabihan sina Dolan at Christina na mauna habang siya ay mananatili upang tulungan ang koponan ni Geo. Handa na ang mga demonyo sa pag-atake. Binantayan ni Yord ang isang gate kung saan siya hinarap ng mga residente ng kagubatan. Sa isa pang gate, dumating si Diodora upang harapin si Rafflesia ng mag-isa. Sa ikatlong tarangkahan, nakaharap ng mga tropa ni Geo si Gilan, ngunit walang epekto ang kanilang mga pag-atake. Biglang dumating si Selina at lumikha ng mga bato sa hangin para durugin si Gilan. Nagulat sa sarili niyang tumaas na kapangyarihan, lumabas si Gilan mula sa mga bato at sinabi kay Selina na nasasabik siyang makaharap itong muli. Samantala, sina Dolan at Christina ay papunta pa rin sa pangunahing gate. Nag-aalala si Christina para kay Selina, ngunit ipinaliwanag ni Dolan na binigyan niya ito ng isang espesyal na mahiwagang bato na makakatulong sa kanya at hiniling kay Christina na magtiwala sa kanilang kaibigan. Habang papalapit sila sa pangalawang gate kung nasaan si Yord, sinabihan ni Christina ang driver na tumakas at saka ibinangga ang karwahe sa demonyo na ikinatumba nito. Sinabihan niya si Dolan na pumunta sa main gate habang inaharap niya si Yord. Ginising niya ang kapangyarihan ng kanyang mahiwagang espada para sa kanilang rematch. Sa kanyang pakikipaglaban kay Rafflesia, nahihirapan si Diodora. Lumikha si Rafflesia ng isang daom sa paligid nila at sinimulang higupin ang kapangyarihan ni Diodora. Ngunit isiniwalat ni Diodora na iyon ang kanyang plano. Nagtanim siya ng isang maliit na buto ng itim na rosas sa pisngi ni Rafflesia noong huli nilang laban. Habang hinihigop ni Rafflesia ang kanyang mahika, sumibol ang buto at sumabog ang mga baging ng rosas mula sa loob ng katawan ni Rafflesia na siyang ikinamatay nito. Dahil sa pagod, bumagsak si Diodora habang pinalilibutan siya ng mga demonyong langgam. Ngunit lumipad si Dolan gamit ang kanyang mga pakpak ng dragon, iniligtas siya, pinagaling siya, at winasak ang tarangkahan ng demonyo. Ipinahayag niya sa kanya na isa siyang dragon sa nakaraang buhay. Sa labanan ni Christina, walang tigil ang pagtama niya kay Yord, ngunit agad itong gumagaling. Paulit-ulit niya itong tinatawag na superhuman at sa wakas ay napikon ito. Galit itong nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Yord na ang mga superhuman ay isang bihira at makapangyarihang lahi ng tao na kinatatakutan at itinatakwil ng mga normal na tao. Sinabi niya na ang bayaning pumatay sa pinakamalakas na Diyos ng dragon ay isa ring superhuman. Ginising nito ang mga nakatagong lakas at pinutol ang kanyang ulo. Habang naglalaho si Yord, naiisip niya kung paano pinagtaksila ng bayani ang kanyang kaibigang dragon. Sa wakas ay narating ni Dolan ang pangunahing gate kung saan naghihintay si Gork. Alam ni Gork na hindi magagamit ni Dolan ang kanyang buong kapangyarihan sa mundong ito kaya iminungkahi niyang pumunta sila sa kaharian ng mga demonyo upang doon maglaban at sumang-ayon si Dolan. Pagbalik kay Selina, natatalo na ni Gilan ang mga duwende at ginagawang mga galamay ang kanyang tiyan habang inaatake ang mga ito. Tiningnan ni Selina ang mahiwagang batong ibinigay sa kanya ni Dolan at humingi rito ng lakas. Bumalik siya sa laban nang malapit nang mapatay ni Gilan si Geo at itinali ito gamit ang mga mahiwagang kadena. Sinabihan niya ang mga duwende na umalis dahil umaapaw na ang kanyang mana at hindi na niya ito makontrol. Nakawala si Gilan at umatake ngunit si Selina, na pinalakas ng bato ni Dolan, ay ginamit ang kanyang pinalakas na mahiwagang mga mata upang i-freeze siya sa kanyang kinatatayuan. Pinagsama niya ang 5 mahiwagang ahas at ginawang isang higanting ulo ng dragon na kumagat kay Gilan at siyang tumapos sa buhay nito. Sa kaharian ng mga demonyo, binago ni Dolan ang kanyang kamay sa isang dragonikong anyo at pinakawalan ang kanyang buong kapangyarihan laban kay Gork.
Madali niyang natalo ang demonyong kabalyero, iniwasan ang lahat ng atake nito at hinati nito ang ulo. Habang namamatay, sinabi ni Gort na ang mapatay ng dragon ang siyang pinakamalaking karangalan. Pagkatapos ng kanyang tagumpay, nakita si Dolan ng isang makapangyarihang babaeng demonyo, ang reyna ng mga demonyo, na tumawa at nagsabing ang Diyos ng dragon ay hindi papatay at maaari pa itong makipaglaro muli sa kanya. Bumalik si Dolan sa ibabaw kung saan tumakbo si Selina upang yakapin siya. Winasak nila ang pangunahing tarangkahan ng mga demonyo at ang kagubatan ay bumalik sa normal. Nang gabing iyon, isang malaking salusalo ang ginanap sa nayon upang magdiwang. Binigyan ni Diodora si Dolan ng isang supot ng mga buto ng itim na rosas bilang regalo at pagkatapos ay hinalikan siya, na nag-iwan kay Selina na tulala. Ilang sandali matapos silang bumalik sa kanilang nayon, binuksan ni Dolan ang pinto ng kanyang bahay at isang kamay ang tumusok sa kanyang dibdib, dahilan upang magmukha siyang patay. Kinabukasan, nagising si Dolan na parang walang nangyari at ipinagpatuloy ang kanyang araw. Nagkukwento sa mga bata tungkol sa unang Diyos ng dragon na lumikha sa lahat ng iba pang dragon mula sa kanyang sariling katawan. Ngunit pagkatapos ay nagsimulang maging kakaiba ang mga bagay-bagay. Ang mga kabalyero, sa pamumuno ni Belon, ay nangaso ng isang nakabaluting oso at ng anak nito. Sinabi kay Dolan na lahat ng halimaw ay mapanganib at dapat patayin. Sumang-ayon si Selina at sinabing walang kwenta ang ibang mga halimaw. Nalaman niyang nalalanta na ang kanyang mga pananim at sinabi sa kanya ni Irie na ang nayon ay winawasak na. Kinumpirma ito ng mga matatanda sa nayon na sinasabing ang nayon ay isang maruming lugar. Pinanood niya ang pag-alis ng lahat kasama ang sarili niyang pamilya. Tinawag siyang kawawa ni Christina dahil nanatili siya. Pumunta siya sa bahay ni Selina at nadatnan niya itong nag-impek na rin para umalis. Pagkatapos, isang pagsabog ang naganap at nasumpungan niyang nasusunog ang kanyang bahay. Inamin ni Christina na siya at ang iba pang mga taga-nayon ang nagsimula nito. Nagmakaawa siya kay Selina na manatili, ngunit sinabihan siya ni Christina na tumigil na sa pagiging kaawa-awa at ayaw na raw nilang tumira kasama siya dahil hindi siya tao. Napaluhod siya habang papalayo silang lahat at natagpuan niya ang sarili na lumulubog sa isang walang hanggang dagat. Isang boses ang nagsabi sa kanya na ang kanyang nararamdaman ay isang panig lamang at itinanggi siya ng mga tao nang malaman nila ang kanyang tunay na pagkatao. Sa sumunod na sandali, iminulat ni Dolan ang kanyang mga mata at isa na naman siyang dragon pabalik sa kanyang dating tahanan sa bulkan. Ang boses, na pagmamay-ari ng isang masamang diyosa na nagngangalang Calphys, ay nagsabi sa kanya na ang kanyang buhay bilang tao ay isang panaginip lamang. Ngunit narinig niya ang boses ni Selina, na parang nakapasok sa kanyang panaginip at sinabing ang huling bagay na naisip niya bago matulog ay ang pagkikita nila. Pinatunayan niya ito sa pamamagitan ng pagbibilang ng kanilang mga pakikipagsapalaran na nagpapatunay na totoo siya. Nagpasalamat si Dolan sa pagsagip sa kanya at naglaho ang babae habang siya ay nakatulog sa panaginip. Pagkatapos ay hinarap ni Dolan si Calphys, ang diyosa ng pagkawasak at ang kanyang matandang kaaway. Nagreklamo ito na iniwan siya ni Dolan dahil pinili niyang mamatay. Ipinahayag ni Dolan na ang muling pagsilang bilang tao ang nagbigay sa kanya ng determinasyong mabuhay ng lubusan. Umatake si Calphys, ngunit kahit sa panaginip ay madaling nawasak ni Dolan ang ipinatawag nitong halimaw, at pagkatapos ay sinuntok niya ito na siyang nagtapos sa bangungot. Nagising siya sa kanyang kama dahil sa pagtawag sa kanya ni Selina mula sa kanyang bintana. Tinanong niya kung ano ang gagawin niya kung makakita siya ng isang nakabaluting oso, at sinabi niyang gagamitin niya ang kanyang mahiwagang mga mata upang pauwiin ito, na nagpapatunay na ito ang totoong mundo. Kalaunan, sinabi ni Dolan kina Christina at Selina na nagpasya siyang pumasok sa Magic Academy upang matutunan kung paano mas mapoprotektahan ang nayon, na siyang naging inspirasyon niya dahil sa bangungot. Pumunta siya sa lungsod at kumuha ng entrance exam samantala. Si Selina ay nangangaso, ngunit nagambala ng pag-isip kay Dolan at aksidenteng nasugatan ang isa sa mga kabalyero na nagpakonsensya sa kanya. Kalaunan, nagbasa siya ng libro at napagtanto niyang mahal niya si Dolan at ito ang asawang hinahanap niya. Dahil sa paniniwalang mapipigilan siya nito, nagpasya siyang umalis agad sa nayon. Pagbalik ni Dolan mula sa kanyang pagsusulit, nalaman niyang wala na ang babae at may iniwang 2 liham. Sa liham, sinabi ng babae na aalis siya upang maghanap ng mapapangasawa at humingi ng paumanhin sa biglaang pag-alis. Dahil sa takot, hinabol siya ni Dolan at nag-anyong dragon upang mabilis siyang mahabol. Natagpuan niya ito sa tabi ng lawa kung saan sila unang nagkita. Sinabi niya na tinanong niya ang instruktor ng akademya kung maaaring magdala ng mga pamilya ang mga estudyante at nais niyang makipagkontrata sa kanya upang makasama siya. Tuwang-tuwa si Selina, ngunit nag-aalala na baka kamuhian siya ng mga tao dahil sa kasama niyang halimaw. Habang nakikipagtalo siya, nadulas siya sa lawa. Sinundan siya ni Dolan at sinabing wala siyang pakialam kung galit sa kanya ang iba.
Gusto niyang makita ang mundo kasama siya, silang dalawa lamang. Napaluha si Selena, niyakap siya at pumayag na sumama sa kanya. Bumalik sila sa nayon at nalaman ni Dolan na nakapasa siya sa kanyang pagsusulit. Bumuo ng kontrata ang mangkukulam ng nayon sa pagitan nila at di nagtagal ay nagtipon ang buong nayon upang magpaalam sa kanila patungo sa akademya. Habang paalis ang kanilang karwahe, kumaway sila sa kanilang mga kaibigan at sa nayon. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel.